Hi mga langga! Welcome back sa ating page. Ako nga pala si Jen at nandito ako sa New Zealand kasama ang aking asawa na si Mike. Nagtatrabaho at nagmamanage kami ng isang dairy farm. Sa mga nakafollow sa akin, alam niyo naman siguro kung ano yung daily routine natin. Kaya ngayong umaga, tama yung hula ninyo. Pero bago tayo magpakain ng mga guya, naalala niyo yung mga baka na may mga puting muka na tinatawag na Hereford Bulls? Yung nasa vlog ko nung nakarang araw. Kinuha na sila ngayon pero hindi pa sila ipapadala sa slaughterhouse. Ililipat lang sila doon sa aming runoff na farm para doon sila alagaan at patabain hanggang sa pick-upin na sila ng truck at dadalhin sa slaughterhouse. Pagkatapos namin kuhanin ni Papa yung cafeteria o yung lalagyanan ng mga gatas ng mga guya na ginagamit namin sa pagpapainom sa kanila, dumiretso na kami dito sa paddock na malapit sa bahay. Sila yung uunahin nating painumin ngayong umaga. Very handy talaga na may kasama ka sa pagpapainom ng mga guya para meron kang tagabukas ng mga gate at katulong sa pagbubuhat ng mga mabibigat na pagkain ng mga guya. Nung hindi pa ako naka-maternity leave at nagtatrabaho pa ako ng full-time sa farm, ako lang mag-isa yung nagpapakain or nagpapainom ng mga guya. Kaya sobrang hirap mga langga. Maraming beses na ako na nalusutan ng mga guya kapag nagbubukas ako ng gate kasi kapag narinig pa lang ng mga guya yung sasakyan mo, nako, pupunta na yan sila sa may gate at dun ka nila aabangan. Kaya naman, kailangan may technique ka talaga kapag ikaw lang mag-isa yung nagpapainom sa kanila. Anyway, merong nakalagpas dito sa kabilang paddock. Mahina lang kasi yung kuryente dito sa may gate kaya nakakalusot sila. Kaya naman kailangan muna natin yung kunin bago natin painumin itong lahat para pantay lang ang mainom nila lahat na gatas. Kailangan mo rin mag-ingat sa pagmamaneho mga langga kapag papasok ka dito sa paddock dahil baka may masagasaan ka. So tinatanggal na ni Papa yung cafeteria. Kailangan kasi namin yung tanggalin para magkasya silang lahat dahil maliit yung space in between sa cafeteria at dito sa likuran ng kubota. As you can see, sobrang full nila dito sa cafeteria na to. Anyway, may mga nagko-comment para sa video na pinost ko nung nakarang araw. Sinasabi nila na sobrang papayat daw ng mga guya namin. Mga langga, yung mga guya, ganyan na po talaga yung katawan nila. Dahil hindi pa sila fully developed, but it doesn't mean na ginugutom namin sila. As you can see, they have plenty of grass around. Tapos, finifeed namin sila ng gatas everyday. Plus, meron pa silang meal. So ngayon, kung nakikita nyo, mataba na silang tingnan, diba? Kasi, nakainom na po sila ng gatas. At malalaman nyo na busog na talaga sila kasi sila na yung nagkukusa na umayaw sa pag-inom. Sila na yung umaatras. Bago pala kami umalis dito sa paddock, pumunta muna kami sa shed para kumuha ng mga meals. Ang meals na tinatawag natin ay yung mixture ng muesli at pellets, mga langga. Ito yung supplement ng mga guya. O diba, marami talaga silang available na pagkain, mga langga. Normally ay nagdadala na kami ng mga meals bago kami magpainom ng mga guya. Pero ngayon, nakalimutan namin kaya bumalik muna kami at kumuha kami ng dalawa. Si Papa yung taga-buhat kasi hindi pa ako fully healed kasi alam niyo naman, CS ako. Kaya naman, taga-maneho lang ako. Ito pala yung itsura niya mga langga. Katapos naming magpainom dito sa paddock, bumalik na kami dun sa shed para kumuha ulit ng mga meals dahil may papainumin pa kami na 2 grupo ng mga guya doon sa likuran. Tsaka nilipat pa namin yung extra na gatas galing sa kabilang cafeteria papunta dito sa tinotow namin na cafeteria. Yes, meron po kaming 2 cafeterias mga langga kasi meron kaming isang herd ng mga guya na kinakailangan 2 yung dalhin namin na cafeteria. Kaya yung isang tao ay nagmamaneho ng either tractor or ng quad bike para ito yung isang cafeteria at ang isang tao naman ay minamaneho itong side-by-side or kubota. Dito kami dumaan sa may roadside kasi magsisimula na silang maggatas doon sa taas. And ayaw naming madistorbo yung mga baka sa daan. Isa sa paborito kong view ng farm itong lugar na ito mga langga. Lalo na kapag sunrise, naku sobrang ganda ng view dito mga langga. Pero alam nyo ba, every paddock dito sa farm, meron kaming mga memories. Yung ibang mga paddocks kasi, especially yung mga hill na mga paddock. Hindi ko makakalimutan ng memory doon. Yung natumba yung motor ko, dahil kumukuha ako ng mga baka. Tapos umuulan that time at madilim pa. So imagine niyo yun mga langga. Sobrang maulan, basang-basa yung pakiramdam mo kasi kahit na meron ka namang wet weather gear, nafe-feel mo pa rin sa loob yung basa. Tapos dahil madilim, hindi mo nakita yung daanan na meron palang nakalawit na pipe. Yung old na water pipe, tapos nadaanan mo at ayun, natumba ka. Ako mga langga, yun ay isa lang sa mga alaala na hindi ko malilimutan sa pagiging dairy farmer dito sa New Zealand. Very challenging talaga at that point kasi kailangan pa namin pumunta sa paddock para kuhanin yung mga baka. Kumpara ngayon na meron na kaming halter na sistema kung saan computerized na yung pagkukuha ng mga baka. Anyway, dumating na tayo dito sa likuran at merong 2 guya na nakalagpas dito sa kabilang paddock. Pero ayos lang yan kasi susunod lang naman sila sa cafeteria.
Ito naman yung second to the last na mga guya na papainumin natin mga langga. Itong mga guya na ito ay isa sa mga huling mga guya na pinanganak mga langga, kaya maliliit silang tignan. Anyway, nagtitimbang naman kami dito. At hindi lang yon, minemaintain din namin yung mga bitamina ng mga guya. Pati na rin yung pagdidrench para iwas sa worms. Masaya naman mag-feed ng mga guya mga langga as long as maganda yung panahon. Katulad ngayon na sunny yung weather. Pero kapag maulan, nako alam nyo na. Nakakawalang gana magtrabaho kapag maulan mga langga. Kasi sino ba naman ang gustong gumalaw sa maulan na panahon, 'di ba? Mas gugustuhin mo na lang na matulog sa bahay. Pero wala tayong option na ganyan kasi farmer tayo. Kaya naman kahit na umuulan, nasa field pa rin tayo at nagtatrabaho. Pero kahit na ganoon, mahal namin yung trabaho namin. Nung nakauwi na pala kami mga langga, nag-decide ako na magluto ng snack. Nag-crave sila papa nung niluto kong hotcake nung nakaraan, kaya yun yung ating lulutuin ngayon. Tsaka may mga ilan din sa inyo na humihingi ng recipe kaya papakita ko sa inyo. Una ay kumuha tayo ng flour. Kahit na anong flour mga langga. Tapos kumuha ka lang ng 2 cups ng flour. Pero ilagay mo siya sa strainer mga langga. Tapos lagyan mo ng 1 tablespoon ng baking powder. Pero wala akong baking powder kaya yung gagamitin ko is ang substitute ng baking powder which is yung baking soda and cream of tartar. So 1 teaspoon ng baking soda. Tapos 2 teaspoons ng cream of tartar. Yun yung pang-substitute ng baking powder mga langga. Ni-research ko lang din yon kaya i-search nyo na lang din para sure kayo. Tapos naglagay ako ng 1/2 cup ng milk powder. Ito yung gamit ko na gatas mga langga. Kahit na anong milk powder pwede na siya. Kayo na lang yung bahala na mamili. Yung view pala sa labas mga langga is ito. Nako, sobrang cloudy na siya. Kaya uulan na ito mamaya. Pagkatapos ay maglagay tayo ng 1/4 cup ng white sugar. Tapos maglagay tayo ng 1 tablespoon ng dry yeast. Tapos, i-strain natin sila para naman matanggal yung mga lump sa ating dry mixture. At pagkatapos mo siyang ma-strain mga langga, nito na yung itsura niya. 'Di ba? Sobrang fine na nila. Tapos, ay lagyan natin siya ng tubig. Naglagay pala ako ng 3 cups of water mga langga. Tapos, nilagyan ko siya ng 1/4 cup ng cooking oil. Tapos, lagyan natin siya ng medium size na whole egg. At hindi natin pwedeng kalimutan yung ating vanilla extract. 1 tablespoon is enough mga langga. Pero yung sa akin kasi ay hindi extract ito, kundi essence lang, kaya madami yung nilagay ko. Tapos lalagyan natin siya ng yellow food coloring, pero ikaw na lang yung bahala na magtimpla kung gaano ka-yellow yung gusto mo sa ating mixture. Tapos mo siyang ma-mix mga langga, set aside mo muna siya ng mga 20 minutes para maging thick yung ating mixture. Since nilagyan natin siya ng yeast, magti-thicken yan at ganito na yung magiging itsura niya mga langga. So ngayon, tara at simulan na natin ang pagluluto. Excited na ako mga langga kasi sobrang gutom na ako. Anyway, yung aking gagamitin para sa pagluluto ng ating hotcake is itong Philcraft na binigay sa akin as regalo nung kasal namin. Kaya maraming salamat po sa nagregalo nito. While nagluto ako, ito naman si mama, hinahili si baby at si papa ay nanonood ng balita. So sa pagluluto ng hotcake, lagyan mo lang yung pan mo ng kaunting butter or oil. Tapos ikaw na yung bahala kung gaano kadami yung ilalagay mo. In my case, lalagyan ko siya ng mga 3 nito para medyo makapal yung ating hotcake. Sobrang na-miss ko tong pagkain na ito mga langga. Isa ito sa paborito kong snack sa atin sa Pilipinas. Naaalala ko ng bata ako binibenta ito sa labas ng paaralan or kung hindi man ay sa kanto. Kapag tumigil na yung pagputok ng mga bubbles mga langga, ibig sabihin ay ready na siya para baliktarin. Napakahirap magbaliktad nito mga langga na isa lang yung gamit mong kamay. Magalaw kasi yung ating pan kaya medyo nahirapan ako sa pagbaliktad. Pero anyway, nagawa naman natin. At ganyan yung magiging itsura niya mga langga. Tapos lutuin mo lang siya ng mga 1 minute to 1 minute and 30 seconds. Bantayan mo lang siya na hindi masunog. Tsaka yung gagamitin mo palang apoy dito mga langga, wag yung sobrang high ha. Nasa medium-low heat lang. Then, nilagyan ko lang siya ng spread. Mas masarap sana kung meron tayong margarine. Yun yung perfect na pamaris dito mga langga. Para sa akin ha. Tapos lalagyan din natin siya ng white sugar para hotcake na hotcake talaga. Aside sa hotcake mga langga, nako namimiss ko rin kainin yung ginanggang. Ginanggang tawag sa amin sa Bisaya. Pero yun yung naging nasaba na ni-roast sa uling. Tapos lalagyan ng margarine at white sugar. Tsaka yung taho, at madami pang iba mga langga. Kayo ba, may mga namimiss ba kayong mga pagkain na kinakain natin nung kabataan pa natin? Na hindi na natin masyadong nakakain ngayon? Hindi dahil hindi na natin gustong kainin, pero hindi na siya available. Especially kung nasa abroad ka, katulad ko, nako, kahit na pwede ka namang magluto, pero hindi ka makahanap ng mga ingredients mga langga. Lalo na dito sa New Zealand na lahat ng mga pagkain ay ini-import pa. At konti lang ang mga variety ng mga pagkain na mahahanap mo dito mga langga. Kaya kung nagkikrave ka ng mga ganito or yung mga saging na saba, nako, sobrang hirap makahanap mga langga.
Kung meron ka mang makita na saging na saba, yun naman ay naka-frozen. Kaya iba yung lasa niya. Anyway, nakagawa na pala tayo ng mga 3 mga langga. Malalaki itong aking hotcake kaya siguro nasa mga 8 lang yung magagawa natin na ganito. Iba yung itsura ng nagawa kong hotcake ngayon kumpara nung nagawa ko last time. Dahil mali yung mixture ko dati, hindi ko siya nalagyan ng cream of tartar. Sabi ni Papa mas masarap daw itong hotcake ngayon. Kaya naman nagustuhan niya yung pagkain. Anyway, kain na tayo mga langga. Tikman natin yung ating niluto. Timing din na dumating si Mike kaya naman sabay-sabay kaming magmimerienda ngayon. So mag-taste test na tayo. Para namang sasabihin kong hindi masarap, ako yung nagluto di syempre masarap. So yun lang yung ating vlog for today mga langga. Maraming salamat for watching and listening. Kung hindi pa kayo nakapag-follow sa page ko, please don't forget to follow, like, and share yung ating mga videos. And don't forget to leave a comment. Shoutout sa inyong lahat. God bless. Bye!